pa ritong sinabi tong Igan na to eh. Ito po yung sinasabi nitong tukmol na to. Tatlo raw yung nagbigay ng kalagayan ni Tatay Digong. No? Sabi ni Igan. Si Mideldea, sabi niya, debilitating medical issues, full mental aware. Sabi naman na ICC court doctor. At BP Sara, he look well rested. Sino daw paniniwalaan natin? Ang paniniwalaan namin yung doktor ni Duterte dito sa Pilipinas. Hayop ka, Igan. Ba't mo paniniwalaan yung doktor na hindi mo kilala? May doktor siya rito, ba't hindi nyo interviewin? May doktor siya rito sa Pilipinas, wala nag-interview sa inyo. Ako po, hindi doktor, hindi ako abogado. Logic lang tayo bilang mamamayang Pilipino, may karapatan tayo mag-isip. Gustong pagtalon-talunin ni Igan, sinabi ni Mideldea, sinabi ng tungkol sa kalusugan ni Tatay Digong. May doktor siya sa Pilipinas, puntahan mo, interviewin mo. Dok, totoo ba na nagkukunwari lang si Digong na may sakit siya? Para isampal sa'yo kung gaano karami nire-resetan doktor sa kanya. Pati ba naman sakit ni Tatay Digong? Gustong palabasin ito ni Igan na nagkukunwari lang si Digong? Banal na aso, santong kabayo daw. Ayan po. Ito pa mga sinasabi. Bakit banal na aso at santong kabayo? Ito po yan eh. Oh. Ito yung sinasabi ni Igan dyan. Para saan ang prayer rally kung hindi naman naniniwala sa Diyos ang pinagdarasal nyo? Banal na aso, santong kabayo. Yan ang pinopost nito ni Igan. Imbis na ibalita niya yung totoong pangyayari, buti pa yung Rappler. Alam niyo yung reporter na Rappler, sabi niya, nagpunta ako rito para tignan ko yung mga bayaran. Titignan niya yung mga bayarang tao na nagpunta sa rally kasi ganyan daw eh. Ang umaattend daw ang rally, kita nyo bias ng Rappler ha. Ang Rappler, buong akala nila pag nagpunta ka sa rally, bayad ka. Kasi sa ayuda, di ba? Pero yung nakita niya raw doon, hindi mo raw pwedeng pikein. Yung mga tao, hindi naman po nasa camera. Siya mismo nakakita. Yung Rappler. Yung Rappler reporter, nakita niya mismo. Walang camera nakatutok, nag-iiyakan lahat ng taong umaattend sa prayer rally. Yung iyak ng tao, hindi po yan. Sabi ng Rappler reporter, di siya naniniwala kay Digong, pero yung iyak ng tao, hindi yan nababayaran. Pupunta ka. Pinunta niya ron, titignan niya kung paano, ano itsura ng mga taong bayaran. Pero nakita niya nag-iiyakan. Nag-iiyakan yung mga supporter ni Tatay Digong. At na-realize niya yung iyak ng tao, hindi yan binabayaran. Akala niya siguro, yung reporter na yun nagpunta ron, peke yan, yung mga umiiyak-iyak na yan. Lahat ng tao umiiyak. Hindi na peke ito. Walang bayaran. Ang konklusyon niya, pero sa totoo, anti-Duterte pa rin siya. Pero ang konklusyon niya, hindi nababayaran yung luha. Yung emosyon ng tao. Pumunta ka ron, Arnold Clavio. Pumunta ka sa mga rally ng Duterte nang maramdaman mo yung galit, yung awa, yung totoong luha. Natouch ako dun sa sinabi ng Rappler reporter. Alam natin yung mga Rappler, siguro tatanggalin na yung reporter na yan. Hindi, bumawi naman siya bandang uli. Binanatan niya pa rin. Yan yung pinapakita ng media. Etong sila, influential to si Clavio eh. Kaya yung kauna-unahan niyang na-influensyahan,
Yan yung kanyang si Joel Reyes Subel. Ako po ang gaya-gaya kay Ted Filon. Pati boses ni Ted Filon, ginagaya mo. Wala kang originality. Utak mo, utak yan ni Igan. Banal na aso raw, santong kabayo daw tayong lahat, sabi ni Igan. Dahil nagdadasal daw tayo, yung pinagdarasal natin, hindi naniniwala sa Diyos. Pati paniniwala ni Tatay Digong, alam mo, ano pala ang naniniwala sa Diyos? May pinagkatiwala sa iyo is galing sa malagim na karanasan na nagngangalang Sara Balabagan, minor de edad, may asawa ka, minor de edad, niniwala sa Diyos. Huwag ko nang ituloy. Alam nyo na lahat ang istorya. Sino ang santong kabayo at banal na aso? Si Tatay Digong ba nagkunwaring religious ako? Si Tatay Digong ba nagkunwari na paladasal siya? Doon na kami sa Palamura. Pinupush niya po, yung mga tama na po, may test pa ako bukas. Si Kian de los Santos. Si Kian de los Santos, alam mo, Arnold Clavio, nakamit niya na yung katarungan. Nagdudusa na yung mga pulis. Dapat, sabihin mo yung mga ibang biktima, magreklamo dito sa Pilipinas.